So, ang pagkakaiba ng Pilipinas at saka ng Poland, dito pag holiday mga kagala, sarado po. Dzień dobry mga kagala. So, pupunta sana ako ngayon dito sa Intermarché at bibili ng konting pagkain natin kasi nakalimutan ko mag-stock. So, ang pagkakaiba ng Pilipinas at saka ng Poland, dito pag holiday mga kagala, sarado po ang mga restaurant. Lalong-lalo na ngayon, All Saints Day. So, totally close po lahat ng bilihan ngayon. Wala kang mabibili kahit saan. So, nakalimutan natin mag-grocery kagabi. So, wala tayong kakainin. Wala tayong panghanda ngayong All Souls Day. So, I think 2 araw pang sarado. Ito ang pagkakaiba ng Poland at sa Pilipinas. Sa Pilipinas, during the holiday, walang time yung mga sales lady or mga staff ng mall, staff ng restaurant para sa sarili nila, sa pamilya nila. Pero dito sa Poland, mga kagala, is masyadong binavalue yung family. Kaya yun, sarado yung mga establishment during holiday. Sa Pilipinas, nagsisiksikan ang mga tao sa mall. Pero during holiday dito, walang tao sa mall, sarado po. So, yan lang mga kagala kasi wala tayong kakainin sa bahay. Siguro meron pa akong natirang konting chicken doon. Chicken na lang. Wala ring rice. So, mamamaya tayo ng 2 days mga kagala. So, kung napapansin nyo sa mga nilalakaran ko na to, wala talagang katao-tao. Ilan-ilan lang yung namamasyal. So, siguro mamaya dadalaw na yun sila sa kanilang sa sementeryo. Nandoon na sila yung iba ngayon. Dumaan ako doon. So, maraming tao sa sementeryo ngayon mga kagala. Ito namang man-made lang to. Alam ko yung lake na to sa likod ng bahay namin. So, napakaganda. So, ganun nga mga kagala. Sa mga gustong pumunta ng Poland, maghanap lang po kayo dyan ng legit agency na ma-applyan nyo. Dahil wala po akong ma-recommend ngayon na agency. Hindi katulad dati, maraming mga agency sa Pilipinas ang pumupunta ng Europe. Nag-hire papuntang Europe. Pero ngayon, medyo mahigpit po ngayon sa Poland. Matagal ang visa appearance kaya ang mga agency hindi na sila nagtuloy ng pag-hire papuntang Europe. Katulad lang ng dati naming agency is nag-close na talaga siya. Hindi siya nag-close, nag-stop hiring siya papuntang Poland. Pero dati may mga batch pang nakaalis, nasa 150 Pilipino kami na nakaalis. So pero ngayon hindi na kasi naghigpit na yung visa appearance, nagtagal na yung visa appearance. Yun. So, dahil nasa labas na rin lang tayo mga kagala, so pasyal-pasyal na lang tayo at pag-uusapan na lang natin to. Kasi ito mga kagala, importante to sa mga nagpaplanong bumili ng sasakyan dito sa Poland. At sa mga gustong pumunta ng Poland mga kagala is panoorin nyo itong video na to. At sa mga gustong bumili ng sasakyan is mahalagang i-subscribe mo na ako para mas marami ka pang matututunan ng mga informasyon para dito sa Poland. Kasi at baka hindi ka nakasubscribe at hindi mo na ako makita ulit. So kaya subscribe na. Kung isa ka sa nagbabalak bumili ng sasakyan dito mga kagala, at pag-usapan natin yung mga rules na yan. So habang pinag-uusapan natin is pinapasyal ko kayo mga kagala. Ang ganda nito, ang laking duyan, no? Ang dali lang. Dito kasi yung park nila mga kagala, ang ganda. Mayroong swing. So mahigpit dito mga kagala kung nagdadrive ka ng lasing, mahigpit sila rito. So hindi nyo ba alam mga kagala, pag kahit maliit na content ng alcohol lang is pwedeng makancel ang license mo dito sa Poland. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas mga kagala is walang problema kahit medyo nakainom ka. Basta hindi ka lang lasing is pwede kang mag-drive. Dito sa Poland mga kagala, 0.2 lang ang alcohol na na-intake mga kagala is pwede ka nang magmulta ng minimum 2,500 PLN mga kagala. So nagkakahalaga na yun ng mga
30,000 sa pera natin mga kagala. Hindi nyo ba alam, kaya yung mga kagala, yung mga kaibigan namin, pag pumupunta ng party, halimbawa in-invite namin sila na mag-inom sa bahay, is nagdadala talaga sila ng driver o isang hindi inom para ipag-drive sila. Kung iba mga kagala is ginagawa nila, iniiwan na lang nila yung kanilang sasakyan mga kagala at naglalakad pa uwi. So ganun kahigpit ang rules dito, kaya mga kagala lahat sila sumusunod sa rules na yan, kasi pag hindi, pwedeng kansilahin yung kanilang lisensya mga kagala, at pwede pa silang makulong ng 3 taon mga kagala pag yung nahala na chika ng pulis na lasing ka. 3 taong pagkakulong mga kagala. Pag ang alcohol test na umabot ng 0.5 mga kagala is pwede ka ring tanggalan ng lisensya mga kagala at makulong ng 15 taon. 3 taon hanggang 15 taon ang pagkakulong mga kagala, at ma-lifetime ban ang inyong lisensya. So ganito kahigpit ang traffic rules dito sa Poland pagdating sa alcohol. Kaya wala kang, bihira ang aksidente dito mga kagala na sanhi ng alcohol. Hindi katulad sa Pilipinas mga kagala. Karamihan na aksidente sa Pilipinas is lasing. So dito na sobrang napakahigpit ng pagdating sa alcohol mga kagala, pagdadrive. So kahit ako mga kagala is nung una pa lang is nagdadrive ako ng patago-tago ng lasing, pero na-realize ko mga kagala is hindi pala maging maganda pag nahuli ka nung pinagsabihan ako ng kaibigan kong pulis dito. Huwag mong gagawin yan, once na ginawa mo yan, hindi ka na makapag-drive or makancel na yung lisensya mo ng lifetime. Hindi ka makapag-drive di sa Poland. So sayang naman yung travel mo, tapos hindi ka na makapag-drive ulit. So ganito ko yan mga kagala, may papaliwanag pa ako tungkol sa mga points dito sa mga driving license mga kagala. So for example this year mga kagala, may 24 points lang tayo sa kalsada na gagamitin natin yung ating license. So every violation na nagagawin mo mga kagala, for example overspeeding, so magkakaroon ka ng, kung ano yung pulis na humuli sa'yo, medyo galit siya sa'yo, kailangan pala maging magalang ka mga kagala sa pagkipag-usap sa mga pulis dito. Once na medyo masama ang tingin niya, medyo galit siya, is bibigyan kanya ng mataas na points na deduction. For example, yung license mo ay meron lang na 24 points this year. So kung kinuha niya ang 10 points mga kagala, is meron ka na lang 14 points. Pag nahuli ka ulit hanggang sa maubos yung point mo mga kagala, is hindi ka na makapag-drive muna. Mga 3 months siguro mga kagala bago ka pa makapag-drive, or depende. Minsan umaabot ng 6 months mga kagala is hindi sila nakapag-drive. So kaya nag-iingat dito masyado mga kagala sa highway o pagdadrive. Pagsunod, yan dobre sa pagsunod sa mga traffic rules. So yun nga mga kagala, ang konting kaalaman lang sa mga gustong bumili ng sasakyan at nangangarap pumunta ng Poland at makapag-drive sa Europe. So hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez. Kung may mga question pa kayo na mga follow-up na gustong malaman sa Poland, is agad nyo lang i-comment yan or i-PM nyo ako sa aking Facebook na Arnel OFW Poland. So para mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan nyo. So ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng ang magandang panahon ay biyaya ng kalikasan. Do Visenya, miwi ko din niya.